Sumainyo ang kapayapaan, paghahari ng tuwiran. Kamtin ninyong buong galak sa inyong kalooban, nang mabatid ninyo ang may buhay. Walang sino man ang may hawak ng inyong buhay. Walang sino man ang may-ari ng kalupaan. Walang sino mang may layo na mainam. Walang sino man ang may takda sa buhay. Walang sino mang nilalang ang mag-aadhika ng pawang kabanalan at tuwirang kabanalan, kundi Ama na lumalang. Halina kayo, aking minamahal, magtanto't magbulay-bulay. Sino kayang sa tao ay gagawa na't maghahabi ng ganitong salita? At tuwirang kung ito'y sasambitin at aawitin kaninman na di kanyang pag-aaralan, di kaya masintunado sa iba't ibang tono. Kaya't halina, halina mga mahal, bakit itong ginagawa ko? Upang aking sa inyo'y patotohanan na may buhay na espiritu, na gaya ng tao na nabubuhay, subalit di tulad niyang may kamatayan, may gagawin at gagawa sa lupa, subalit di tulad ng tao, may hangganan ang gawa. O aking mga minamahal na totoo, damhin sa puso nyo katapatan ko, ikintal ganap sa mga diwa nyo, mga aral na sa tuwina'y dinaratal ko. Niluluwal ko sa inyo at pinaririnig, ang may pandinig sa inyo'y nakarinig. Mabuhay ang pananalig niyo sa Ama, na tuwirang siya magbibigay sigla. Halina, halina, panyaya ko sa inyong lahat na tuwirang mahal ko. Halina kayo mga may pusong bato, magmithing mapalambot ko ito. Halina kayo mga may kaguluhan, mithin niyong aking mapayapa. Kayong mga mahihina, sa Ama ay wag mawala ng tiwala. Halina, halina, halina kayo, magmuni-muni kayong ganap. Dili-dilihin niyo bawat kaganapan, pagtantuin ang bawat kong katagan. Ako'y walang sapilitang sa inyong lahat, na nag-atikang kayo'y parusahan, kundi lahat kayo'y dapat na may patawad, na sa tuwin ng Ama na sa inyo'y ginagawa. Kaya't kayong hindi marunong magpatawad, gawin ninyong gawing marapat na ito.
ay gawin na sa kapwa nyo'y patawarin. Nang madama ninyong totoong tinuturan ko. Kayong mga hindi pa kumilala, sama ay nagbigay sa inyo ng buhay. Gawin ninyong siya ng inyong unahin. Huwag ang kung ano-ano hinahanap sa buhay. Batid ko at batid niya ang lahat, na kailangan nyo ang mga bagay. Batid ko at batid niya ang lahat ang para sa inyo. Batid niyang lahat ang dapat sa lahat. Batid niyang sino mang nagsusumaki. Batid niyang sino mang tumutupad ng tapat at sa puso niya'y pagmimithing. Ama'y manginggala sa kanyang handog. Halina, halina, mga mahal, wala kayong masisilayan. Naman na bumuhay sa inyong lahat, nabababa at sa inyo ay magagawa ng mabuti't pawang kabutihan ng gawa at kanyang salita. Kaya't aking sa inyo'y nilalahad, tuwirang kong sa inyo'y dinarakal na marapat. Ang bawat araw, ang bawat segundo, ang bawat minuto, may wakas na totoo. Ang bawat buwan, palipat-lipat lang. Subalit ang taong lumipas ay di na magbabalik. Kalimutan mo tao, mga nagawa mo. Sa unang buhay mo'y nadilmlan kang totoo. Kaligtaan mo mga mapait na nalasap ng buhay mo. Iwaksi mo sa isip mo nang di sa tuwina'y gumugulo sa'yo. Mga kaganapang hindi mo nasa, na sa'yo'y kamtan. Halina, halina, halina kayo. Ang dulot ko'y mainam na totoo. Balangkas ko'y di magbibigay kamatayan. Balangkas ko'y di magwawasak kanino man. Balangkas ko'y hindi magbibigay ng pait. Balangkas ko'y hindi magtitibag ng mabuti at pawang kabutihan, kundi lalo pang bubutihan. Halina, halina, halina kayo, tantuin ang mga tinuran ko. Halina, halina, halina kayo, magnilay, magbulay kayong totoo. Marapat ba ang tao ay mawalay pa, bago ang hanapin ay Ama? Marapat bang ika'y magkasakit muna, nang hanapin mo magpapagaling sa'yo? Kundi habang malakas ka't may liwanag, ang matang tinataglay mo, makita mo na ang dapat mong makita. Habang may pandinig, alalahanin mo na, namithing marinig ang mga aral na sa'yo'y magbibigay sigla. Liwanag ng iyong kaisipan ay dulot na mainam sa iyong buhay. Halina, halina, halina kayo. Bakit pinikit ko
ang mata. Itong saki sa inyo'y niluwalupang mangusa, upang saki sa inyo ay masambi. Bulog man at pikit ang iyong mata, kung may liwanag ang iyong isip, mananamnam mo ang salita ko, mabubuhay sa'yo ang pag-asa. Halina, halina, halina kayo, sinong taong magnanasa nito? Halina, halina, halina kayo, sinong sa inyo ngayon ay magiging lubos? Mapalad ka o taong minamahal ko, kung mithiin mo'y matanggap mo'y ang Ama, sa buhay mo'y sa'yo'y magpapabago ng isip at damdamin, maging pangarap mo. Halina, halina, halina kayo, kung ang hangin ay nagdaraan, hindi ninyo nakikita at mahawakan, gayon din ang Ama na sa inyo ay bumuhay. Kung ang tinig niyang pumapailan lang, di lahat ng nilalang may makarinig, kayo man lang na sa kanya'y kailangan, na gumaling at magpagaling ay siya, matutunan ninyo tanggapin siya. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal. Mga taong walang kamalayan at di batidang kaukulan, akala nila si Kunching lamang ang may nasang umawit. Akala nila si Kunching lamang ang gumagawa ng awit. Akala nila si Kunching lamang ang gumagawa ng sasabihin at pag-aaralan ang sasambitin. Mga mahal, hinahamon ko kayo. Lahat kayo, hinahamon ko. Sa oras na tumindig ka sa kapwa mo, gumawa ka ng awitin mo, kung hindi ang patnubay ng Espiritu Santo, mabibigo ka sa layunin mo. Sumainyo ang kapayapaan. May dalawang tao, isang simple ang buhay at isang sagana. Ang simple ang buhay, pinagtatawanan. Hinahamak, pinagsasabihan ng kung ano-ano. Bakit? Sapagkat sa simpleng buhay niya, laging nakatawa. Sa simpleng buhay niya, hindi kumukunot ang noo niya. Sa simpleng buhay niya, laging magaganda sinasabi niya. Laging bukang bibig niya, ama, ama, ama siya. Ito namang mayaman, laging ang sinasambit, ano pa kaya ang kanyang gagawin para lalong maragdagan ng yaman? Laging laman ang isip, saan kaya ako magtitindig ng negosyo? Lagi niyang inahanap kung saan ang dakong maganda. Lagi niyang sinasabi, gusto ko na nang mamatay ang aking isip sa mabuti. Alam niyo baga, mga mahal ko, ang mga layunin sa buhay nakamamatay ng isip na mabuti. Subalit, ang mga mabubuting layunin na mula sa Ama, lalong nakapagpapaliwanag ng diwa ng anak niya. Hindi masamang maghangad ang tao, hindi masamang magpayamat yumaman, sapagkat hindi naman niloloob ng amang magutom ang iyong tiyan. Sapagkat kung gutom ka, hindi mo mananamnam ang anumang masarap sa buhay. Kung gutom ka, hindi mo mananamnam ang mabuting salita at mga aral, sapagkat ang kumakalam mong tiyan ang siyang sumisikal.
kaya't kailanman ay di nilolob ng amang gutumin kaniya. Subalit ang nasa niya, kung papaano mong minimithing busugin ang iyong tiyan, mithiin mong busugin ang kaluluwa. Kung papaano mo may paglalayon na ikay lumigaya bilang pagkatao, mithiin mong paligayahin mo rin siya. Sapagkat lahat ng may pagpapaligaya sa tao, higit na maibibigay ang kaligayahang mula sa Ama ito. Mga mahal ko, pakatandaan ninyo, napakapalad ng taong nasa antas ng kalalagayan ay mataas, subalit ang kababaan ng loob niya ay naroroon sa kanya. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Mayroon namang taong wala't wala na, matarik pa rin kung magturan. Mayroon namang lupad na, mataas pa rin ang kalooban. Kaya kung susuri ang Ama, hindi niya sasabihin kung mayaman, mahirap, katamtaman ang napili niya. Kundi lahat ng nasa kalooban ay siyang pipiliin niya. Mga mahal, huwag sabihin ng taong marami na akong ginawa. Huwag sabihin ng taong marami na akong naibigay. Sapagkat hindi lahat ng ginawang mabuti at naibigay na mabuti ay kalugod-lugod sa kanya. Kundi, manapa ang sabihin ng tao, marami na akong pagkukulang sa Ama. Kailangan hanapin ko na kung anong kulang ko pa. Nang masumpungan ko't punuan ko at nang tuwirang siya'y aking madama. Mga mahal, ang daming tanong ng tao, ang daming kulang sa tao, ang daming kinasisi at ayaw ikasiya. Subalit ano nga bang tunay na kasiya-siya? Ano nga bang tunay na kasayahan at kasiyahan ng damdamin para ito ay maibigay sa nilalang? Mga mahal, anuman ang ibinigay ng Ama, anuman ang binibigay niya, sa mga malayo sa kanya't di madarama't di nadarama, kulang pa rin ang bawat araw na kaloob niya. Kaya sa inyong lahat, makontento nawa kayo sa mga bahagi niya at nang sumaya ang puso nyo. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama, no po? Mabuti nga po ba siya? Sa mata, anong lumalabas? Muta. Ano pa po? Dalawa, no? Muta, luha. Sa tenga, anong lumalabas? Luga, tutuli, tubig. Ano pa? Pag na-infection ka, maaaring lumabas din dyan ay nana at dugo. Maging ang matay gayon din. Ibig sabihin, lahat ng may butas, mayroong mapapadaan ng Ama. Tama po ba? Kaya kung ang puso ninyo ay may kaunti pang puwang para sa mga tinik na nakatirik diyan at di pa mabunot-bunot, kahit anong mabuting adhika mo, hindi pa rin malulubos. Sapagkat nandyan pa rin ang puwang ng galit mo. Buhay po ba ang Diyos? May lalabas at lalabas pa rin na hindi mainam sa damdamin. Kaya kailangan lahat ay linisin, malinisan, at isarado mo na at ipinid mo na kay Kristo. Buhay ba ang Ama? Ang tao kapag tumitig sa kapwa niya, ginagamit ay mata, ano baga? Sa mga bagay, mata rin ang gamit, di baga? Ang Ama, ano ang pantitig niya? Nakikita niyo ba siyang tumititig? Hindi. Ang Espiritu niya. Buhay ba ang Ama? Sa makatwid, sapagkat ang Espiritu niyang nakababatid kahit kanino at nakasusuri kahit kanino. Saan ka mang sulok ng daigdig, nakikita ka niya. Saan ka man magtago, walang malilihim sa kanya. Kaya pati ang nililihim mo sa damdamin ay ilantad mo na sa kanya nang mahugasang ganap at linisin niya na. Buhay bang Ama?
Sa tao pag kumain, anong ginagamit? Bibe. Ang espiritu pag kumakain, ano ang gamit? Wala. Kapangyarihan, di ba ga? Ang kaluluwa mo, paano mo pinakakain? Susubuan mo ba ng kanin? Mga mahal, ang mga salitang banal ay kabusugan ng kaisipan, pagliliwanag ng kaisipan upang maging daan ng kabusugan ng kaluluwa. Nawa, pagnilayan ninyo ang bawat araw, bulayin ninyo ang bawat salita, magtanto kayo sa inyong mga ginagawa, walang taong banal, walang taong magiging banal, kung hindi ang banal na espiritu ang mananahan sa katauhan. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo, upang ang katawang makasalanan at taong nagkasala ay pabanalin ng banal na sa kanya ay itinahan. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Ang sabi nga po, pag manggagamot ka, kailangan pati sarili mo kaya mong gamutin. Ngunit kung nakapaghahatol ka sa kapwa mo, sa sarili mo'y may takot kang gawin, hindi ka totoong manggagamot. Sapagkat kailangan, bago mo subukan sa kapwa mo, sa sarili mo muna, ibig sabihin kung nalalason yung kapwa mo, ikaw ligtas ka. Kaya kung may tiwala kasama, pati sarili mo, ipagtiwala mo. Huwag lamang yung ginagamot mo. Buhay ba ang Ama? Kaya, ang katapatan ay kailangan sa bawat isa. Hindi ang salita ang tapat, ang puso'y wala. Ang katapatan, mga mahal, wala namang tatanggap nito kapag ang tao'y matigas at di makaunawa sa sinasambit ko. Subalit, ang taong may taglay na espiritong totoo, siyang mangungusap sa kanyang katauhan at tatanggap para makaunawa sa tinuran ko. Kaya ang sino mang may taglay ng liwanag at banal na espiritu, nawawawaan, niluluwal ko. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Kung misa ng tao sa kanyang taglay, hindi matanggap ang kapwa niya. Sapagkat ang alam, sagana na siya at puspos na ng karunungan siya. Subalit hindi yata gayon ang nasa ng Ama, kundi ang nasa ng Ama, ikaw ay may bahagi ako, anak. Ang kapwa mo'y may bahagi rin. Subalit kapag kayo'y nagbahagi na, ang kapwa kayo makikinabang. Buhay ba ang Ama? Kaya't ang bawat pakinabang, kapag ipinamigay, darami ang makikinabang. At ang bawat nakinabang sa pawang kabutihan at kabanalan, hindi ganang siya ang pinagmulan, kundi ito'y pahiram lang. Kaya kailanman, ang sino mang pinahiram, huwag ipagmagaling ang kanyang kakayahan at huwag ipagpasikat ang kanyang karunungan, sapagkat hindi kanyang-kanya, kundi ito'y pahiram lamang. Kaya't ang sino mang nagtataglay, hindi mo makikita ang kayabangan, kundi ang kababaan at ang kamangmangan ang ipasisilay. Magmamaang-maangang na di batid ang kanyang batid, sapagkat hindi pakikitang mas magaling ako sa iyo. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Nekkarameneyahanan. Maliban, nasusuri ang tunay na may karunungan kapag nagturan. Maliban, masusuri ng Ama ang kanyang mga anak sa tunay na kalooban. Sapagkat kung sino ang tunay na matapat na magsuri, siyang nagbibigay ng katapatan sa mga matapat. Kaya't ang sino mang naging tapat at nagiging matapat, ang Ama ang nananahang ganap.
sa pamamagitan ng kanyang liwanag at ng kanyang espiritu, hindi ng tao at ng kanyang kakayahan. Kaya't ang sino mang mayroong taglay, hindi kanya yaon, kundi pinahiram. Kaya't ang sino mang may taglay, huwag ipagmagaling kung hindi pasalamat sa nagbigay. Kung mabuti, purihin ang nagbigay. Kung masama, iwaksi mo ang pagbibigay sa iyo. At huwag mong tanggapin, huwag mong gamitin. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama. Napakadakila niya. Sabi nga po, maging sa mga puno, maging sa mga bukid, inyong pagnilayan, may dakong kinaroroonan ang mga ibon. Hindi lahat ng dako kung saan ang pugad ng ibong maya ay nandun din ang pugad ng ibong uwak. Tamang mga ibong lahat ang tawag, subalit di lahat ay pantay-pantay ang pinagpupugaran. Sa makatwid, sa kaloob din ng Espiritu, pantay-pantay mang kaloob, iba't ibang pinamumugaran ng totoo at marapat. Mga mahal, sa lahat ng tahanan, mayroong may-ari. Subalit, lahat ng nananahan sa tahanan, isa lang ang may-ari. Kaya't ang sino mang may-ari sa tahanan at anuman ang tinatahanan, hindi kanya yaon pinahiram sa kanya. Kaya kapag ginusto ng amang bawiin na, sa isang iglap, kaya niya. Mga mahal, magnilay kayo sa tinuturan ko. Sa gayon mapagtanto ninyo, wala kang sariling iyo. Kaya, ang gawin mo, magpasalamat ka kung pinagpala ka sa ibabaw ng lupa. Subalit, huwag mong sabihin na ito'y sa iyo, sapagkat walang matigas na bakal na nakatirik sa lupa na di kayang yugyugin at matiray, bakal na lang. Sapagkat lahat ng nasa palibot ay kayang masakin, ang Ama walang makawawas sa kanino man. Ito'y inuulat sa inyo para maliwanag ang paggising. Mulat na katotohanan dapat pagnilayan. Saan man dako ang kaganapan ng dilubyo at senaryong nasilayan ng tao, trahedyang kaganapan na pinakita ng Ama, hindi dapat may paninisi kahit kanino, sapagkat wala kang dapat sisihin tao. Ang sisihin mo ay huwag kapwa mo, kundi ang sisihin ay sarili mo. Sapagkat para hindi ka na magkasala at baka isang araw katulad ka ng mga inanod sa baha, tubig ang lumamon. Hindi ito pananakot, mga mahal, kundi ito'y mga babala. Hindi rin ito pananakot, kundi ito ay pagtitiwala ang dapat ninyong gawin sa Amang dakila. Sapagkat habang inaantig ang inyong damdamin, magigising ang inyong kaisipan. At habang kayo'y inuulatan, magigising ang pangunawa. Hindi ito pananakot, kundi ito'y mga babala. Sapagkat kung paano kayo nangasindak sa kaganapang inyong nabalitaan, may magaganap pa, mga mahal. Kaya nga, sino bang tao ang pinagtiwala ang nagulat sa lupa? Panahon ni Noe, iniyulat ang baha. Habang gumagawa ng daong pinagtatawanan, nililibak, inaalipusta. Subalit lahat ng nanlibak, umalipusta at nagtawa, nangalungod ng tubig. Mga mahal, hindi nga muling gugunawin ang tao sa lupa ng baha. Subalit,
Hindi sinabi ng amang hindi na siya papatay sa baha. Kaya ibig lamang ituran, sa kalikasang hindi nakikita ng tao, hindi makahahatol ang tao at makapaghahanda siya. Maliban ihanda mo ipagkain mo kung makakain mo pa ito. Maliban ihanda mo ang sarili mo kung mabubuhay ka pa. Subalit, maliwanag na dapat nakahanda ang kaluluwa ng bawat isa upang sa anumang oras, alam niya, handa siya. Pakinggan ninyo, mga mahal. Ang pagparito ng anak ng tao ay matutulad sa kapanahunan ni Noe. Noon, ang mga tao ay nagsisikain at nagsisiinom, nag-aasawa hanggang sa araw na sumakay si Noe sa daong. Dumating ang baha at namatay silang lahat. Gayon din noong panahon ni Lot. Ang mga tao ay nagsisikain at nagsisinom, namimili at nagbibili, nagtatanim at nagtatayo ng bahay. Ngunit, nang araw na umalis si Lot sa Sodomo, umulan ng apoy at asupri at natupok silang lahat. Gayon din sa pagdating ng anak ng tao. Sa araw na iyon, ang nasa bubungan ay huwag nang bumaba upang kunin ang kanyang mga ari-arian sa loob ng bahay. Ang nasa bukid ay huwag nang umuwi. Alalahanin ninyo ang nangyari sa asawa ni Lot. Ang sino mang magsikap na iligtas ang kanyang buhay ay siyang mawawala. Sinasabi ko sa inyo, may 2 lalaking natutulog sa isang higaan sa gabing iyon. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. May 2 babaeng magkasamang gumigiling, kukunin ang isa at iiwan ang isa. May 2 lalaking gumagawa sa bukid, kukunin ang isa at iiwan ang isa. Saan po, Panginoon? Tanong ng kanyang mga alagad. Sumagot siya, kung saan naroon ang mga bangkay, doon naman nagkakatipon ang mga buwitre. Maraming tao ang naghahanda, pinaghahandaan ang kinabukasan ng ilang taon pa. Nagbabalangkas, nagtitipon ng para sa ilang taon, para pag namatay eka ako, maiiwan ng apo ko, maiiwanan ng anak ko. Alalahanin ninyo si Solomon na walang kasing tapat ang yaman. Ang mga lahi kaya sa palagay nyo hanggang kanununo at kaapu-apuhan na lamang natawag, walang naghirap? Mga mahal, ito ang tao. Paghahanday walang katapusan, pagliliko may walang hanggan, pagtitipon ay di kinasasawaan sa larangan ng pagpapayaman at kayamanan. Subalit sa pagtitipon ng kabanalan, pag-iimpok ng kabanalan ay di mapagtuunan at mapaglaanan. Ilan kaya ang naglalaan sa ganito? Ilan kaya ang magnanasang mag-impok ng kabanalan? Ilan kaya ang ilalaan ang buhay niya para sa kanyang kaluluwa? O ilan ang hangarin ay may kayamanan na maiiwan? Mga mahal, tandaan ninyo, ng panahon ni Lot, nang habilinan silang lumikas ng bayan, sapagkat ang bayang yaon ay tutupukin ng apoy, pinagmamadali sila ng anghel. Subalit, nang tinuran nitong si Lot, malayo yaon, hindi ko kayang makarating doon kung lalakbayin namin. Pwede bang sa malapit na bayan na lamang? Sulong, sabi ng anghel. At binili na nitong asawa, huwag kaya kang lilingon at magiging haliging asin ka.
subalit hindi naniwala. Ganyan ang tao, hinahabilinan ng mabuti dahil hindi nakikitang naghahabilin at taong kapwa niyang nagbibilin. Ayaw paniwalaan. Nang panahon itong si Noe, nagsasabi, kung gusto nyo'y maligtas kayo, makisakay kayo sa daong ko. Naku, baliw ka. Ganyan ang tao. Subalit ang ipagbilin mo, kunin mo yung kayamanan doon, madaling-madali. Susulong siya, kahit bigat na sa dala, madala lang ang ginto, kukunin niya. Mga mahal, gintong yamang maiiwan sa lupa. Gintong yamang mitya ng buhay. Gintong yamang hindi may pagpapalit sa kaluluwa at di may susuhol sa Ama. Subalit ito ang kailangan at gusto ng tao. Mga minamahal ko, ang nagsasalita ng kabanalay patotohanang banal ang nasa niya. Subalit, kung pinahihigit mo pa ang anumang bagay sa sarili mo, batid din ang Ama ito. Kaya mga mahal, tinuturan ko ang katotohanan sa inyo. Walang taong mabubuhay ng walang saplot at luluwal sa kapwa niya at magpapatitig sa lamang katawan niya. Kundi lahat ng tao ay kailangan ng saplot at itatago ang kanyang tinatagong dapat ay panloob na katawan ang nakariyan. Mga mahal, hindi ito lihim sama. Batid niya lahat ang araw mong kailangan at batid niyang lahat ang kailangan mong kainin. Subalit ang hindi niya sa iyo pinabatid. Kung kailan ka yayaman, kung kailan ka maghihirap, kung kailan ka makakaahon, kung kailan kay tatakdang mamatay, at ano ang iyong buhay. Upang hanapin mo't masumpungan, kung tapat ka sa Kanya, mayroon kang kagalakan. Sumayin niyo ang kapayapaan, kaya't mapapalad ang naghahanap ng liwanag at ng masumpungan ay nanahangganap. Mapapalad ang nagkaroon ng maliwanag na isip at nang nagliwanag ang isip, ayaw niya ng madimlan. Maliwanag na tinura ng Ama, ang tao'y may wakas at kamatayan, hindi ang inyong kinabukasan ang marapat nyo lamang paglaanan, sapagkat ang bukas ay hindi namamatay. Sapagkat kung ano ang kailangan ng tao, walang lihim sa Ama ito. Lahat ay batid niya't nararapat ibigay sa iyo, kakamtin mong di magdurusa ka muna. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Alalaumbaga, hindi kayang tuparin ito at sundin ng tao, subalit ang ibinababang sa inyo'y nanahan, bumaba at sa inyo'y nanahan. Kayang gawin sa kanino man, kung tatanggapin at itatahan sa katawan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Nung hindi ko pa naunawaan ang sinasabi ng Panginoon na ang sino mang nagpapahalaga ng kanyang buhay ay siyang mawawalan, ang tanong ko, pinahahalagahan mo nga, pinangangalagaan mo nga. Binubusog mo nga ang tiyan mo at ayaw mong magutom, baka sikmurain ka, nawawala pa ba yun? Talinghaga po pala yaong. Ang ibig palang sabihin, ang sino mang nagpahalaga ng higit sa kanyang buhay at ang Ama'y kinalimutan, siyang nawawala ng buhay, sapagkat ang buhay, siyang may hawak, at siyang nangangalaga. Kaya kung matututunang ilalagak labang sa kanyang lahat, ituturo palang paraan kung paano ka sa gabi payapa, sa araw ay may pag-asa. Buhay ba ang Ama? At malalasap mo pala kung ano ang kanyang pagmamahal at madarama mo palang tapat niyang pagmamahal. Hindi pala doon sa nakakamtan mo, kundi doon mismo, dumadatal, lumunukal sa puso mo. Yung bagang pagmamahal
na hindi mo kayang liripin, maliwanag niya ang tinuran. Hindi kayang liripin ang sinuman sapagkat walang makalilirip kundi ang bumuhay sa iyong damdamin. Buhay ba ang Ama? Nung panahong hindi ko pa alam kung ano yung mga banal na salitang sinasabing makapagbibigay liwanag sa isip mo, akala ko ang magbibigay liwanag lang sa iyo pag wala kang problema. Subalit, hindi pala. Totoo palang ang liwanag ay magmumula sa banal na salita. Kung iyong pagninilayan, problema mo'y napipinpin, naiiwan, hindi mo maalala sapagkat ang pinagninilayan mo'y banal na salita. Kaya kamukat-mukat mo, nakaraos, nakahulagpos ka na pala, na hindi nahirapan ang damdamin mo. Sapagkat ang kumilos ay ang Diyos na hinanap mo at nang masumpungan ay gumawa ka ng mabuti sa kapwa. Sapagkat habang ginagawa mong mabuti sa kapwa mo, gumaganti ang mabuting tao sa iyo at ang Ama'y nagpapadama ng kapwa pagmamahal ninyo sapagkat nasumpungan niyong lahat na nakasumpong sa Kanya ay siya. Kaya kapwa pala kayo makakadama ng Kanyang pagmamahal na tapat. Hindi yung sa salita, kundi sa gawa. Buhay ba ang Ama? Kaya kung sabihin mo man sa kapwa mong mahal kita, ngunit wala kang nagawa, hindi mo siya mahal. Subalit kung hindi mo man sinabit, may ginagawa ka sa kanya, nadarama pagmamahal mo. Buhay ba ang Ama? Kaya wala palang kwenta kahit 10 beses mong sabihin sa asawa mo, I love you, I love you, I love you, mahal kita, kung binubugbog mo. At pinahihirapan mong damdamin. At hindi mo inuunawa ang kanyang kalalagayan. At hindi mo inaalam kung ano makatutuwa sa kanya, kundi ang alam mo lang ang sarili mo. Ganon din pala sa kapwa mo tao. Sasabihin mong mahalaga siya dahil nakilala mo si Kristo. Alam na alam mo kung ano ang kailangan ng mabuting tao at nagpapakabuting tao. Subalit hindi mo inalam kung ano ang magagawa mo sa mabuting kapwa mo. Sapagkat ang alam mo, ikaw lang ang mabuting tao. Mga mahal, ayaw ng Ama ang tingin sa sarili kung sino kang mabuti. Subalit hinahamak mo ang gawa ng kapwa mo. Ang nais ng Ama, alam mo mang masama ito, ay wag mo sabihing masama kang tao. Sapagkat ang sino mang masama, mapapabuti niya. At ang sino mang nasa dilim, magliliwanag sa kaukulang kagustuhan niya. Kaya lamang sa tao, wala nang gagawin kundi pumulat manghula. Hindi naman makahula ng totoo, kundi ang manghuhula sa buhay mo, ang tunay na may alay ng buhay mo. Subalit ang pumula, gawa mong gawa araw-araw ito. Hindi ito tama, sapagkat ang nais ng Ama, bago ka mamula ng kapwa mo, suriin ang sarili mo. Magandang umaga, sumainyo ang kapayapaan. At ang kahihiyan ng kapwa mo, huwag mong ipangalandakan. Huwag mong sabihin ang kanyang ginawang masama. Bayaan mo ang Ama ang humatol at humusga sa kanyang gawa. Subalit maraming tao, pangangalandakan ang ginagawa ng kapwa para ito'y mapahiya. Ito ba ang tama at ito ba ang mabuti? Hindi. Sapagkat ang Kristo, sino man ang gumawa ng kawalang hiyaan sa kapwa, hindi niya sinabing walang hiya ka. At sino man ang masamang pinakitunguhan, hindi sinabing hindi kita gusto. Kundi, ang tawang humatol at nagtanong, bakit niya pinakikisamahan ang masasamang iyan? Kaya't maliwanag na tinuran, pumukol kayo ng bato at pukulin ang babaeng ito. Kayong mga hindi nagkasala, may pumukol ba? Sa makatwid, walang taong hindi nagkamali. Walang taong hindi nagkasala, kaya ang tao huwag magmalinis. Buhay ba ang Ama? Sapagkat ang taong mapagparunggit, mapagpinta sa kapwa, may tinatago sa damdamin. Subalit ang taong totoo kung magturan, Ama ang nagbibigay. Mga mahal, katotohanan ang tinuturan ko, sumainyo ang kapayapaan. Sapagkat ang pagluluwan ng mainam pangkalahatan,
subalit hindi sa iilan-ilan. Kaya't ang may liwanag at nagliwanag, kung tumanggap, mabubuhay na ganap. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaong baga, bago ko mo linisin, ang sarili mo muna ang linisin mo. Ano ang lilinisin? Ang kapwa mo baga? Kung sa sarili mo'y may karumihan ka pa, paano kang lilinis ng kapwa mo? Kaya nga't kailangang magpalinis ka sa dapat luminis sa iyo. Hindi ng tubig lamang na pagkatapos maglibag ka, ay mayroon ka na. Tao, mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Kung papaano ang bawat segundo, may buhay ang tao, may hininga ang tao, ang bundok, ang dagat, ang hangin, ang araw, buwan, tala, may buhay din. Tama po ba? Lahat ng napagagalaw ng Ama may buhay. Ang hindi gagalaw, patay. Kaya kung hindi ka aasa sa Ama, hindi gagalaw ang buhay mo, sapagkat patay ang pananalig mo. Buhay ba ang Ama? Kaya kung umaasa ka, huwag sa salita, lakipan mo ng gawa. Kung nananampalataya ka, huwag puro salita. Gumawa ka muna bago ka magsalita. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Umango tayo sa karunungan ni Solomon. Napakahangal ang mga taong hindi nakakakilala sa Diyos. Nakikita nila ang mabubuting bagay sa daigdig, ngunit hindi nila makita ang Diyos na buhay. Pinag-aaralan nila ang kanyang mga nilalang, ngunit hindi nila makilala siya na lumalang sa mga ito. Sa halip, ang apoy, ang mabilis na hangin, ang unos, ang mga bituing naglalayag sa rukat, ang rumaragasang tubig at ang mga tala sa kalangitan, ang kinilala nilang mga Diyos na namamahala sa daigdig. Kung kinilala nilang Diyos ang mga ito dahil sa kanilang angking kariktan, dapat ay nalaman nilang higit na dakila ang lumalang sa lahat ng iyan, ang Panginoong may kapal. Siya ang pinagmula ng lahat ng kagandahan, ang lumikha sa lahat ng mga ito. Kung namangha sila sa kapangyarihan ng mga ito, dapat nilang malaman na higit ang kapangyarihan ng lumikha sa mga ito. Sapagkat sa pagmalas natin sa kalawakan at kagandahan ng sangnilikha, makikilala natin ang lumikha. Baka naman hindi sila dapat sisihin ng lubos. Maaring nagsisikap silang makilala ang Diyos, ngunit naligaw lamang ng kanilang paghahanap. Sa pag-aaral ng mga bagay na nasa paligid nila, lubha silang naakit sa kagandahang nakita, hanggang sa naniwala silang Diyos nga ang mga ito. Ngunit wala silang tunay na may dadahilan sa kanilang pagkaligaw. Kung nakayanan nilang pag-aralan ng sansinukob, bakit di nila nakilala ang Panginoong may likha ng lahat? Katotohanan, mga mahal ko, maraming tumutuklas ng bagong makinarya.
bagong gagawin na mga pagkain na lulutuin, bagong tutuklasin kung ano ang magarang damit, magarang sasakyan, magarang panyapak. Marami ang tinutuklas ng tao. Sa mga bagay na nilikha ng Ama, doon kinukuha. Pinag-aaralan nila ang dagat, kung papaano malilinisan. Hindi naman iniisip, pag biglang may mga namatay na tulad ng naganap, nalilisan ba ang dagat? Higit pang karumihan, dugo ang naraga. Mga mahal, ano kaya ang pagmitiin at nasahin ng taong malinis at luminis ay ang kaluluwa. Doon masisiyahan ang Ama at matutuwa siya. Sapagkat anuman ang nilinisan, kung tatambakan muli yan, walang magiging malinis. Tulad ng dagat, tulad ng ilog, tulad ng sapa. Nililinis kung may maglilinis, subalit pagkatapos nilinisan, tatambakan ng mga walang pakialam. Ano ang naging malinis at paano lilinis? Mga mahal, katotohanan ng tinuturan ko, tuklas ng tuklas ang tao sa mga dapat tuklasin kung papaano payayaman at magpapayaman ang kaparaanan ng pagsibol at pag-unlad sa buhay. Subalit, hindi matuklasan ang pag-unlad ng pananampalataya. Kailan masusumpungan at hahanapin ang kaparaanan ng pagtitibay sa pananalig? At saan hahanaping dako ito? Walang pagmumulan, maliban ng Diyos na bumubuhay. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Nekaramaniyahan, nekaramaniyahan, nekaramaniyahan. Maging sa mga pagtuturo, sa iba't ibang eskwelahan, bagong teknolohiya. Subalit ang teknik ng pagbabago ay di masumpungan. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Katotohanan, mga minamahal ko. Tuklas ng tuklas ang siyensya kung papaano ang gamot sa ganito, gamot sa ganon, gamot sa ganyan. Subalit, may natama na bang gamot sa kanser? Kung hindi kalooban ng Amang gumaling, ang cancer cells ay mapatay at mamatay. Sapagkat ang cancer cells, lahat kayo may cancer. Kaya lamang hindi buhay ang walang cancer cells na nabuhay. Kaya hindi siya matatawag na cancer patient. Buhay ba nga, Ama? Bakit ang paglala ng pag-iisip ng taong wala nang inalam kundi ang bukas, ang bukas, ang bukas, subalit ang kamatayan niya hindi na alam? Dapat itong magamot. Sapagkat kung kinatatakutan mo ang bukas mo at namamaya ay namatay ka, may bukas ka pa ba? Sumainyo ang kapayapaan. Buhay na buhay ang Ama, subalit ang pananampalataya ng mga anak niya ay patay. Sapagkat kung buhay, patuloy kang lalaban sa buhay. Buhay ba ang Ama? May tanong po ba kayo? Walang may tatanong sa Ama. Subalit sa kapwa nyo, makapagtatanong kayo. Tama po ba? Hoy, kailan ba nag-asawa si ang asawa pala nun ay hindi naman pala binata, kabit siya. Kahaba ng bibig. Ganon ang hinahanap ng tao. At pag may balita, naku, nabalita mo na ba ang naganap sa Bisaya? Hindi pa. Eh anong nangyari? Ang daming namatay. May nagawa kaya yung balita niya? Magpakatotoo ang tao, mga mahal. At kung mananalangin mat sinasabing magdalanginan kayo, kailangan kayong mga nananalangin tapat sa puso nyo. Hindi yung mananalangin kang ang haba-haba ng dalangin mo, ang puso mo'y bato. Para ka lamang itong candy, walang laman ang loob mo.
Buhay ba ang Ama? Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal. Sasabihin ng tao, naku eka, nangabuwal pala ang mga puno doon, ang mga sasakyan nagtumbahan, bumaligtad. Anong nagawa ng kinuwento mo? Nakarating ba doon sa kaganapan? Wala. At ang tanong, kaya mo ba binalita may malasakit ka? O kaya mo lang nabalitaan ay nakinig ka rin sa iyong kapwa at nang binalita ay kumalat na iba-iba ang kwento. Tinagdagan, hindi kinuluangan. Bagkos, dapat tama lamang. Nagpapahabag ng totoo ang tao sa kapwa-tao para damayan. Subalit sa Ama ayaw gumawa ng katotohanan. Mga mahal, ang kapwa nyo, ang hangganan ng kanilang habag ay sandali, tapos na. Subalit ang Ama, habang nabubuhay ka, ang habag at awa niya sa iyo ay buhay. Nakikiamot ng pagmamahal sa kapwa-tao niya ang tao. Subalit ayaw niyang hanapin ang tapat at totoong magmamahal sa kanya. Kaya kapag ang nagmahal sa kapwa niya ay nasaktan, naku, gusto nang magpakamatay. Subalit, kapag ang Ama ang minahal mo at kinilala, hindi kanya pagsasawaan. Nagkasala, nagkamali ka, napapatawad kanya. Ang kapwa mo, pag may nagawa kang isang pinsala, miyak miya, uong katina. O tao, katotohanan ang tinuturan ko. Kaya walang hihigit sa Ama, maging sino ka pa. Tao, katotohanan ang tinuturan ko. Kaya't kung totoong nais nyo ang pag-ibig na tapat, Ama ay hanapin nyo't masusumpungan. Ama ay kilalanin nyo't pakikilala siya. Ama ay damhin nyo't madarama ninyo. Ama ay di nagsasawa sa pagbibigay kanino man. Ama ay di manghihinawa sa pagmamahal sa lahat ng anak. Subalit ang kapwa mo, tapat ka na kapag may nakita pang kala niya'y hindi ka totoo. Wala ng lahat ang ginawa mo. Sapagkat ang tao humahatol, humuhusga ang isip niya, ngunit di batid ang totoo. Tao, mahal ko kayo. Katotohanan ang tinuturan ko. Walang sino mang makakikilala sa kapwa nyo, maging sino ka man, maliban ng Ama na may-ari ng buhay ng lahat ng anak niya. Kaya walang dapat humatol at sino man ay walang dapat hatulan. Kundi hintayin nyo ang kahatulan, Ama magdaratan. Nekarameneyahanam. Bakit ang tao ang niluluwalang sala ng kapwa niya, nililihim ang bulok niya? Ganyan ang tao. Kapag may nalaman sa kapwa niya, pangangalandakan pa. Subalit, ang bulok niya, ayaw niyang pasingawin. Mga mahal, kailanman ang putik ay putik, at ang tuyo ay tuyo. Kaya nga may Espiritu Santo para hugasan ang naputikan at ang tuyong lupang natitigang ay hasikan ng tubig ng maglambot at lumambot. Nekarameneyahanam, tubig na bukal na walang karumihan, tubig na bukal na walang katigangan, tubig na bukal na makatotohanan. Sino man ang lumago, di na muling mauuhaw. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal. Sino ang mayaman na may alipin? Gaano man siya kamahal, na buong buhay niya, pati ang kanyang kapu-apuhan ay bibigyan? Wala. Subalit ang Amang pinakamayaman sa buong mundo at kahit saan ay mayaman, hanggang kaapu-apuhan mo'y kanyang lilingapin. Tao, mahal ko kayo. Katotohanan ang tinuturan ko. Ang may pandinig ay nakarinig.
Kaya't kung kilala nyo lamang ang pagmumula ng pawang kabutihan, bubungkalin nyo ng bubungkalin ang kanyang karunungan upang kayo'y mabahaginan at kayo'y matanglawan at di na madimlan. Sumayin nyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal. Nagpapahalaga ang tao sa mga bagay at salapi, subalit sa kaluluway, hindi nagtutunang pansin. Mga mahal, maniwala kayo't sa hindi. May kapahamakan, may kaligtasan. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig o mangkin at tanggapin. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Manapa kung alam niyong masama ang kapwa niyo. Huwag niyong mithiin ang kahihiyan niya, kundi ang mithiin niyo ay mapagbago siya ng panahon at ng Ama. Huwag ipangalandakan ang kahihiyan niya, kundi panalangin niyong magbago siya. Kung may malasakit kayo at para hindi na siya pamarisan at tularan, hilingin niyo sa Ama, tama na siya na lamang. Hindi totoong malasakit nyo. Pakunwari lamang ang ganito. Buhay ba ang Ama? Sumayin nyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. May lathala mo ba sa iba't ibang dako? Mapabatid mo man baga kahit kaninong kapwa mo na ito'y si masama, na ito ay masama? May naitulong ka ba? Subalit, kung ikaw ay nagmamalasakit, ipanalangin mo ang kapwa mo nagkasala.
Ipanalangin mo ang kapwa mong nadimlan at naging hit-hit sa larangan ng kayamanan. Subalit, wag mo siyang hamakin, baka ikaw din ay gayon. Na mahilig sa lahat ng kayamanan, ayaw mo lang aminin. Maraming tao ang nagmamalinis na totoo, subalit saan ka may bulok din ito. O tao, ayaw ng Ama ang gayong uri ng pagkatao. Ang nais niya, kung ikaw ay narumihan, aminin mo may dumi ka rin. Subalit wag mong hangarin ang kapwa mo may dumi, pangalandakan mo kahit saan. Kundi mahalin mo ang kaaway mo. Kaaway mo ang kapwa mo, ang katunggali mo kahit nasaan dako. Sino inaaway mo? Hindi siya kundi Ama mo. Sapagkat kapwa kayo minamahal niya at kung kayo'y nagmamahalan, aalamin niyo kapwa ang mabuti sa inyo. Mga mahal, yan ang tao. Napakaraming karunungan at kaalaman. Subalit, ang ayaw alamin kung paano amay malulugod sa kanya. Halaya karamanaya karabanaya. Nekaramanaya hanametarkara. Halaya karamale. Katotohanan ng tinuturan ko. Ang masakit sa inyo, huwag gawin sa kapwa nyo. Kung tunay kayong may pagnanasang mabuti, ang anumang batid nyong mabuti, siyang tuptin at gawin nyo. Subalit, ang kapwa nyo'y huwag hatulan at husgahan, sapagkat di nyo batid ang inyong kinabukasan. Katotohanan ng tinuturan ko, sumainyo ang kapayapaan. Buhay po ba ang Diyos? Anong sabi ng mga tao ng si Jesus ay kasama si Magdalena? Naku, Eka, kung alam lang Eka ng tao na yan, na napakarumi ng babaeng yan. Bakit? Sapagkat siya'y nagbebenta ng katawan. Subalit ang hindi alam ng mga taong ito, alam ang laman ng isip nila. Kaya pinatayo at sinabi, pumukol kayo. Kumuha kayo ng bato't pukulin ito. May pumukal po ba? Eh, ganyan po yung tao. Mapangusga sa kapwa-tao. Pinangangalandakan pa yung ginawa ni ganun, ni ganyan, ni ganun. Eh bakit? Ikaw ba ay malinis? Wala ka bang kasalanan? Ano? Alam niyo po, salamat sa Panginoon. Purihin ang Ama. Kapag nasa pagkatao ka, sadyang gayon ang gagawin mo. Kapag damdaming pagkatao ka, anin mo na lamang yung mali ng kapwa mo, idikdik mo pa sa kanya. Subalit, iba ang Ama. Ang kasalanan ng anak niya ay minamahal niya, kaya napapatawad niya. Kaya kung ang lahat ng tao ay magpapatawaran sa mali at kasalanan, at kung totoong may malasakit, ay hayagan mong siya ang kausapin mo, di ba? Hindi yaong ang kasalanan niya ay binabahagi mo sa lahat ng kapwa mo. Mga mahal, katotohanan lamang po, kapag palang tao ay ganun ay napakalaki ng kasalanan. Sapagkat ang bawat kasalanan pala dito sa lupa, nararagdagan yan, nagmumultiply. Kapag pinasok mo sa isip mo, nilabas ng bibig mo, lalo na kung ginawa mo pa. May nagdaang kapwa mo, eh, kapanguhe ka noon. Naisip na nung isip mo, tiningnan na ng mata mo, binigkas pa ng bibig mo, kasalanan ba niyang maging pango? Mga mahal, isang halimbawa lamang po yaon. Kaya't kung totoo kang nagpapakabuti, lilisya ka na sa taong dalahira. Sapagkat baka mahawa ka, pag nagkwento'y sumagot ka.
Buhay ba ang Ama? Hindi bali kung ang pag-uusapan ninyo'y may kapatid kayong naligaw. Pinag-uusapan ninyong mga may malasakit sa kanya kung paano nyo siya maaakay muli, maibabalik sa pagkaligaw ay mawala. Yun, tuwan-tuwa ang Ama nun. O dili kaya ay pinag-uusapan ninyo, ano kaya ang kaparaanan para itong taong ito'y pagbago natin. Yun, tuwang-tuwa siya. Subalit kung pag-uusapan niya, ay naku, gusto ko nang dikdikin, patayin yung bata na yan sa kasamaan niya. Bakit? Kung ikaw kapag nagkasala kay gusto kang patay ng Ama, gusto mo? Ang mahal, magnilay, magbulay. May mga taong kagaling magsalita, kulang sa gawa. Ano sabi ng Ama? Kung magsasalita ka at di mo kayang gawin, huwag mo sabihin. Subalit, kung gagawa ka at alam mong pawang mabuti, kung ikay mahihirapan, hindi ka rin bibigyan ng Ama mo para pahirapan. Kundi ang alam niyang kaya mo at kakayanin, siyang sa'yo'y ibibigay. Mayroon namang taong yakap ng yakap kahit malaki ang puno. Mayayapos mo ba yan kung mas malaki pa sa bisig mo? Ano ibig sabihin? Gusto mo mang magmagaling, gusto mo mang magpasikat, gusto mo mang tumanyag, gusto mo mang maging mabuti. Kung di mo kaya, umurong ka. Sapagkat ang Ama man ay hindi niya gustong mahirapan ka. Kaya kung ano yung kaya mo at binibigay niya, tukdin mo. Mga mahal, marami naman ang nagpapakatotoo. Pananaw ng kapwa niyang hindi totoo, hindi rin siya totoo. Paano maniniwala ang hindi totoo sa nagpapakatotoo? Sinong maniniwala sa nagpapakatotoong hindi totoo? Meron ba? Kaya ang sino mang di naniniwala sa nagpapakatotoo, hindi rin siya totoo. Kunwari lang siya, buhay ba ang Ama? Ang sino mang naniniwala sa tapat, siya rin ay may katapatan. Subalit hindi lahat ng tao ay pagdakay pagtitiwalaan, sapagkat maraming hunghang at huwad. Buhay ba ang Ama? Subalit ang Ama mo na tapat at totoo, paniwala at pagtiwalaan mong tapat sa puso mo, sapagkat siya'y hindi gagawa ng ikapahahamak mo. Hindi gagawa ng ikamamatay mo pagdaka para magparusay siya, kundi may kasalanan ka man, inaapuhap ka pa rin para magbagong buhay. Tao, mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Sumayinyong kapayapaan, walang taong nagkamali na hindi mapagbabago. At kung sa unang buhay ng kapwa mo'y masama at mali ang buhay niya, at nang makita mong magbago ay pinagtawanan mo, higit kang sa kanya'y nagkakasala. Sapagkat kung ang sikat ng araw ay napagbabago ng Ama, mayroong sumisikat ng alas 6, may sumisikat ng alas 7, may sumisikat ng alas 9. Subalit, may nagbubukang liwayway ng alas 5. Kung nauna kang natanglawan, magpasalamat ka. Subalit, huwag mong hamakin ang kapwa mo na didimlan, sapagkat may takda ang lahat sa Ama. Kaya nga, kung nagliwanag ka na, magpuri ka sa Kanya. May taong masabi lamang ang talino'y nasa kanya, gaya-gaya sa kapwa niya. Ang salita ng Ama at gawa ng Ama, di mo matutularan maliban siya ang magbigay sa iyo. Kaya walang taong makatutulad sa bawat espiritong nasa kapwa niya. Sapagkat isa mang espiritong nagbahagi kahit kanino, kung anong nasa iyo, pasalamatan mo. Subalit ang hindi sa iyo, huwag mong ariin ito. Sapagkat sa bagay man, may para sa kuwago, may para sa kalapate. Mga mahal, katotohanan ng tinuturan ko, mag-aalaga man ng hayop, may hiyang-hiyang. Mayroong hiyang sa baboy, may hiyang sa manok. Kaya,
Hindi porket palad ang gamit, lahat ng hawakan mo'y mabubuhay. Kundi lahat ng may buhay, Ama ang bubuhay. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang. Ay, buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Panginoon, ano? Napakabuti. Sige po, sabi